Arestado ang dalawang suspect sa pambubudol sa isang dayuhang pamilya sa Quezon City. Libo-libong piso umano ang siningil ng mga suspect para iproseso ang visa ng mga biktima pero wala ring nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kami po ay mga taga-PCPD CIDU. Kayo po ay na-arresto namin sa kasong robbery extortion. Nangikil umano ng isang pamilyang Koreano ang babae at ang lalaking yan sa Quezon City. Ayon sa QCPD, nakilala ng mga Koreano ang dalawa sa social media. Nagpasaklolo sila sa dalawa dahil mapapaso na ang kanilang visa at alien certificate of registration. Nagkaroon sila ng deal, transaction, etc. And nag-release sila ng paunang bayad na 168,800 doon sa ating suspect. Plus yung passport and additional documents para doon sa processing ng kanilang working visa and alien certificate of registration. Pero lumipas ang halos 3 buwan, hindi naman naproseso ang mga dokumento. Nadiskubre rin ng mga dayuhan na walang application na isinumite sa Bureau of Immigration. Sa kabila niyan, humingi pa umano ng karagdagang bayad ang mga suspect. Itong ating Korean national na complainant, gusto niya nang bawiin yung pera, yung 168,800 na dineposit, tapos yung kanilang passport. Pero itong ating mga suspect is ayaw nang i-release. And sinabihan sila na magbigay na lang kayo ng additional 70,000 para mag-push through na itong ating processing ng inyong working visa. Doon na nagsumbong sa pulis ang mga biktima, kaya nagkasang entrapment operation kung saan naaresto ang mga suspect. Nabawi mula sa mga ito ang mga dokumento ng pamilyang Koreano gaya ng passport at alien of registration. Hinala ng mga pulis, may iba pang nabiktima ang mga suspect sa parehong modus. Kaya hinihikayat nila ang iba pang biktima na lumutang at magsampa ng reklamo. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect na nahaharap sa reklamong robbery extortion at usurpation of authority. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.